Totoo bang engaged ka sa Countess of Lamarche? Tanong ng isang reporter. Yes, I am engaged to Countess Stella. Is the Countess pregnant, Your Highness? Tanong pa ng isang reporter. Yes, the Countess is pregnant. Sagot pa ulit ni Alden. Countess Stella, totoo bang niloko mo si Duke Alden? Diretsong tanong ng isang reporter. Hindi naman makasagot si Stella at nagbabantang tumulong kanyang mga luha. Then she felt his hand on hers. Those rumors are not true. Kailanman hindi nagloko si Countess Stella? Ani Alden, na sinalo ang tanong ng reporter. Pero gaano po katotoo na dinadala ni Countess Stella ang anak ng ibang lalaki? Isa yang kalokohan. Ang ipinagbubuntis niya anak ko, tagapagmanat ang susunod na Duke ng Normandy. Si Alden ang sumagot. Sandaling natahimik ang lahat dahil mababakas mong galit sa mukha ni Alden. Gusto kong ito ng katapusan ng ating pag-uusap. Ikakasal na kami ni Countess Stella. Magiging Duchess siya at walang ibang nasa puso niya kundi ako. Ang anak namin na magiging lakas namin at mga batang ito ang magmamana ng titulo ng aking pamilya. Ito na ang aking huling babala. Ang sino mong maglakas loob na madungisan ng pangalan ng aking Duchess ay haharap sa aking galit. I serve this order as the Duke of Normandy as it may serve as an example to everyone. Hawak ko ang mga taong yun na gumawa at naglathala ng mga pahayagan na naglalakas loob na sirain ang pangalan ng aking Duchess na walang basehan sa paghamak. Ipapakulong ko kung sino mga nagpapakalat sa malisyosang balita. And that's an order made today with all of that witness signed by the Duke of Normandy himself, empowered by the royal family seal. Mahabang sagot ni Alden at ang lahat ay hindi agad nakapagsalita. Ang Duke ay nagutos ng parusang pagkakakulong sa mga sangkot. Wala naglakas loob na magsalita ngayon. Bumalik na ang walang awa na Duke. At that point, alam na ng lahat ng tao ng Pransya kung gaano kamahal ito magiging asawa. Nasasakyan na sila na magtanong si Stella. Bakit mo sinabi ang lahat ng yon, Alden? Alam kong nagkamali ako and my baby. Ani Stella who is teary eyes. Anak natin, Stella. Makukuha ang baby natin lahat ng kailangan niya. Hindi ko hayang masira ko ang pangalan mo ng kahit kanino. Mahal kita, tinanggap ko mga pagkakamali na gawa mo. Sagot ni Alden. Paano mo ako nagagawang mahalin ng ganito, Alden? Hindi ako deserving para sa pagmamahal mo. Ani Stella napayakap at napaiyak na. May isang tanong lang ako na gusto ko malaman ng kasagutan. Gusto mo bang pakawalan kita, Stella? Gusto ko lang malaman ng totoo. At kung sasabihin mo, oo, gagawin ko. Sasabihin mo lamang, papalayain kita. Ani Alden. Natigilan si Stella sa narinig. Alden. Sambit ni Stella ang hindi mahagilap ang nais sabihin. You don't have to answer, Stella. Your eyes show it all. Sagot ni Alden na bumalate ang sakit sa kanyang mukha. No, Alden. Gusto ko manatili sa tabi mo. Nakagawa na ako ng maraming kasalanan sa iyo. Maaaring sinabi ko sa iyo na may mahal akong iba, ngunit nais ko manatili sa tabi mo habang buhay. Aalagaan din kita. Hindi ko hihilingin na iwan mo ako. Sagot ni Stella. Niyakap na ni Alden si Stella na mahigpit. Sa lahat na nagawa mo para sa akin, hindi ko kayang sirain ang pangalan mo ngayon. Hindi ko magagawa sa iyo yun, Alden. Kung iiwan kita, pagtatawanan ka ng lahat at hindi ako papayag na mangyari yun sa iyo. Sobrang sakit ng nararamdaman mo dahil sa akin. Ayoko na dagdagan pa. Ani Stella sa kanyang isip. Darating ang panahon, mawawala ka sa akin. Kaya iingatan ko lahat ng oras na makakasama pa kita, aking Stella. Wika naman ni Alden sa kanyang isip. Nang lumabas ang balita tungkol sa press con na ginawa ni Alden, tuwang-tuwa ang hari at Reyna, kaya agad na ipinatawag ang dalawa. What's wrong, my lady? Are you alright? Tanong naman ni Alden na mapansing tahimik to. Alden, what if... Paano kung galit sila dahil sa naging issue? Na-disappoint ko sila, ang mga magulang mo. Nag-aalala lang sagot naman ni Stella. Shh! Mahal ka nila, so don't think otherwise. Ani Alden hinawakan ng kamay ni Stella. Nakarating na sila sa receiving room, puno pa rin ang pag-ala si Stella hanggang sa makita niya ang ina ni Alden. Nakaiganda ng ngiti at dali-dali siyang niyakap. I am so happy to hear the news, Stella. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Wika naman ni Queen Helena na hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Congratulations, son, but your mom is furious that you did not let us know earlier. Wika ng ama ni Alden na halatang tuwang-tuwa rin. Sorry, Your Highness. Sad ni Stella na nakayuko dahil hindi niya masalubong ang ngiti ng mga ito. Oh, don't be, Stella. Sa totoo lang, sobrang saya namin na finally, nahawakan na namin ang apo namin. Mukhang malayong bigyan ako ng kapatid ni Alden at ikinagagalit ko ito. Ngiti-ngiti pa rin sagot ni Helena. Well then, dapat na nating madaliin ang kasal sa lalong madaling panahon. Ani naman ni Anton. Father, about that, naisip ko lang, hindi ba't mas maganda kung gagawin natin to pagkatapos maisilang ng bata? Tanong naman ni Alden. Nonsense!
Aayusin ko lahat para hindi na ma-stress si Stella. Kung nag-aalala ka mapagod siya, huwag niyo nang isipin yon. Ako na ang bahala dito. Wika ni Helena. But mother, pero pinigil siya ng kanyang ina. No buts, Alden. Ang aking apo ang batang prinsipe, ngunit mas gugustuhin ko kung siya magiging batang prinsesa at siya ipapanganak sa ilalim ng maharlikang pamilya. Kaya huwag kang magkalakas loob na kontrahin ako. Alam mong mahal kita pero magiging pride ang baby na ito. Hindi na nakapagsalita pa si Alden. Looking at her mom so happy, pupus na siya na madudurog ang puso ng ina kapag nalaman niyang totoo. Napalis lang sa pag-isip si Alden na magsalita ang ama. Alden, masayang masaya ako dito pero alam mo kung anong ibig sabihin nito, hindi ba? Hindi man ikaw ang panganay, ngunit binigyan mo kami ng nararapat na tagapagmana. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad ng trono mula sa iyong kapatid. Wika naman ni Anton na seryoso sa nasabi. Alden froze at the moment. Tama ang kanyang ama. Kahit hindi siyang unang anak pero sa kanya nanggaling ang unang apo, kakailanganin niyang palitan ng kapatid niya sa trono. I understand, father. What do you mean by that, your highness? Tanong naman ni Stella na tila biglang kinabahan. Ibig sabihin, ikaw ang susunod na reyna, mahal kong Stella, at ang babaeng kagaya mo'y deserve ang korona. Ani Helena nakangiti. Hindi naman makahagilap ng sasabihin sa Stella. Tila sina-status sa kinaupuan. Hanggang sa makauwi sila ay hindi maintindihan ni Stella ang mararamdaman. Kinakain siya ng guilt, lalo pa na makita niya kung gaano kasi ang magulang ni Alden. My lady, don't worry. Ang pag-stress sa iyong sarili hindi mabuti para sa baby. Good night, Alden, and thank you. Thank you for everything. Wika na lang ni Stella. Manila, Philippines. Blake, iho, magpahinga ka naman. Inaabuso mo ng katawan mo. Paalala ni Don Julio. Ayos lang ako, Lo. I need this. Sasama po ba kayo sa puntod ng anak ko? Tanong naman ni Blake sa abuelo. Oo, iho. Tayo na. Anak, bantayin mo si Daddy, ha? Lalo na pag dumarating ang oras na hindi ko na kaya. Akala ko kapag pinakawalan ko ng mommy mo, unti-unting mawawala ang sakit sa paglipas ng mga araw. Pero hindi eh. Araw-araw ko nakakaramdam ng sakit at hindi man lang nababawasan ng sakit. Ang daming sana. Mabait ang Tito Alden mo. Alam kong aalagaan niyang mommy mo. Bantayin mo rin siya, ha? Siguraduhin mong magiging masaya siya. Ani Blake na nakaupo na sa damuhan. Blake, iho. Lolo, pakiramdam ko yung laki ng kulang sa akin. Mahal na mahal ko kasi talaga si Samantha. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. How can I continue? I feel so broken, Lolo. Wika ni Blake na napaiyak na sa kanyang abuelo. Magpakatatag ka, apo. Samantha will hate herself kapag nakita kayo nagkakaganyan. Ani naman ni Don Julio. Hirap na hirap ang kalooban nito sa nakikitang pighati ng apo. Wala siyang magawa para dito. Para mabawasan man lamang ang sakit na nararamdaman nito. Iho, you just have to believe na darating ang panahon para sa inyo and in time hindi na kayo magkakahiwalay. Naniniwala ako ng dalawang taong para sa isa't isa kahit paglayuin ng paulit-ulit ay para pa rin sila sa isa't isa. Ani Don Julio na nagbabadya na rin tumulo ang mga luha. Salamat, Lolo. Salamat. Stella, huwag mo nang ituloy ang kasal. Tingnan mo, nakita mo ba kung gaano kakalungkot ngayon? Ani Amanda na puno ng awa para sa apo. Grandma, I have to face the consequences of my actions. Si Alden na naglagay ng pangalan niya para sa akin. Sino ba naman ako para sirain siya? Tsaka hindi naman ganon kalala. Ako na ang susunod na reyna. Ayaw mo ba nun, Lola? Ani Stella na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mas gugustuhin ko makita kang normal na babae na walang titulo kaysa makita kang reyna na may malungkot na buhay. Ani pa rin ni Amanda na tila kinukumbinsi ang apo. I love you, Grandma. There are times na feeling ko, gusto ko na lang sumuko kasi hindi ko na kaya. Pero nandyan ka, si Dad, and my baby. Every time I think of you, it makes me fight a little bit more. Ang malayo kay Lucas, parang paulit-ulit akong pinapatay. Mahal na mahal ko siya, Lola. Madalas kong naiisip ko na magiging buhay ko kung kasama ko siya. Napanaginipan ko to pero araw-araw ko nagigising. Nandyan ang realidad. In less than a month's time, papakasalan ko si Alden. Napaka-espesyal niya para sa akin, Grandma. Pero hindi ko matuturuan ng puso ko mahalin siya, gaya ng pagmamahal ko para kay Lucas. Wika ni Stella, na hirap sa pinagdadaanan. Sweetheart, you have to be strong. Simula nang bumalik ka, ang laki ng pinagbago mo. Pumayat ka pa. I am getting worried, Stella. Ani Amanda dahil sa kapansin-pansin ang pagkakahulog ng katawan ng apo na dapat sana'y tumataba dahil sa batang nasa napupunan. I am fine, Grandma. I'll be alright. Para sa anak ko, kailangan. Hindi nila alam na narinig lahat ni Marshall ang pag-uusap ng maglola. Tila nagsisikip ang dibdib niya sa nakikitang paghihirap ng kalooban ng anak. Hindi ko na kaya ito, aking prinsesa. Kailangan kong gawin ito para sa iyo.
I cannot see you in all this pain anymore. Ito ay mas masakit kaysa malaman kung anong iyong pinagdaanan sa nakaraan. I can set aside all angst I have to see you smile again. Kung hindi ka namin magawang sirain ang desisyon mo, may kilala akong taong kayang gawin yon. Oras na para gawin kong isang bagay para sa iyo, aking prinsesa. Ani Marshall sa kanyang sarili, nabuo ng desisyon para sa pinakamamahal na anak. Nagpaalam si Marshall sa kanyang ina at anak na may dadaluhang business conference. Umalis ng bansa si Marshall. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may iba itong pupuntahan. I never thought that there would be a time that I will be doing this. Ani Marshall sa kanyang sarili na makababa sa airport. Where are we headed, Count Marshall? Tanong ng head security niya. Alarcon Tower. Sagot ni Marshall na blanco ekspresyon. As you wish, Count. Ani naman ng head security. Nang makarating sa Alarcon Tower, pinagtitinginan si Count Marshall. Mababakas mo rito ang labis sa kapangyarihan. Dumaretso sila sa opisina ni Blake. The Count wished to see the CEO, madam. Ani ng head security ni Marshall. Do you have an appointment, sir? Nauutal lamang tanong ni Rosalie. No, but tell him that Count Marshall is here to see him. Ani Marshall na sekretary ni Blake. Hold on, sir. Ani Rosalie, na imbes na lang ito sa intercom ay pumasok sa loob ng opisina o pamakahinga. Sa totoo lang, kinakabahan siya makaharap ang ama ni Miss Samantha. Yes, Rosalie, may kailangan ka ba? Di ba sabi ko sa'yo ayoko muna ng istorbo? Tanong ni Blake na may iritasyon na. Sir Blake, may naghahanap po sa inyo. Wika ni Rosalie. I told you I'm busy at wala akong panahon. Wala naman akong appointment ngayon, hindi ba? Pero sir, what now, Rosalie? Nasa labas po ang daddy ni Miss Samantha. Si Count Marshall po naghahanap sa inyo. Ani naman ni Rosalie. Hindi nakapagsalita kagad si Blake. Hindi niya alam kung bakit ito naroon. Let him in, Rosalie. Ang tanging nasabi ni Blake. Have a seat, Count Marshall. Wika ni Blake na makapasok ng ama ni Stella. Good afternoon, Mr. Alarcon. Ani naman ni Marshall. Good afternoon, Your Highness. What brings you here? What can I do for you? I am here about Stella. Sagot ni Marshall at doon sa lalaki ng libo-libong kaba si Blake. What about her? Ano nangyari? Okay lang ba siya? Sunod-sunod pang tanong ni Blake na nag-aalala para kay Stella. You really love her, don't you? Tanong ni Marshall. Yes, Count Marshall. I love her so much. I can see that. Mukha ka miserable gaya ng anak ko ngayon. Ani Marshall at hindi nakapagsalita si Blake. You see, my daughter was never the same since we left. By the way, ikakasal na siya in less than a month. Ani Marshall at kitang-kita niya how Blake clenched his fist. Pumunta ka ba dito para bigyan ako ng imbitasyon? Pumunta ka ba dito para makita akong umiiyak na marinig kong ideyang yon? Tanong naman ni Blake na mababakas mong sakit at galit. No. Pumunta ako dito para sabihin sa'yong pigilan mo siya. Ani Marshall at doon talagang nabigla si Blake. Inaasahan niyang maraming insulto, ngunit hindi niya akalaing hihilingin sa niya ng konde na gawin iyon. Tamang narinig mo, Mr. Alarcon. Gusto kong pigilan mong kasal ng anak ko kay Alden. Why? I mean, I let her go because she's already suffering too much. Bakit mo hinihiling sa akin na gawin yun ngayon? Naguguluhang tanong ni Blake. Dahil ayoko lalo pa siya maghirap, sagot ni Marshall. But I promised her. God knows how much I want to hold her, but I gave her my word. Sagot ni Blake na napayak na sarap ni Count Marshall. Gusto mo bang tuparin ang pangakong yon kung malalaman mong buntis siya sa anak mo, Alarcon? Sagot ni Marshall na maitim ang tingin kay Blake. She is what? Ani Blake na tila niloloko ng sariling pandinig. Huwag mo na akong paulit-ulitin sa mga sinasabi ko, Alarcon. Nakakainis ka na. Buntis siya at nasa napupunan niyang apo ko. Ikaw ang ama ng aking hindi pa silisilang na apo, kaya eto, sinusundo kita so you can man up and make my princess smile once more. Ani naman ni Marshall. I'm gonna be a father. Wika ni Blake na hindi maiwasang mapangiti. Yes, you are. Kaya sumama ka sa akin. Bingi ka ba? May inis na wika ni Marshall. Of course, of course. Miserableng prinsesa ko. Kaya nadudurog ang puso ko. Tatay din ako, Alarcon. Isang amang nawala ng pagkakataon maging isa, noong higit na kailangan ako ng aking anak. Ayoko maranasan apo ko ang buhay na walang ama, ang kompletong pamilya. Ani Marshall. Thank you. Thank you, Your Highness. Wika ni Blake bago sa taos sa kanyang puso. Binabalaan kita, Alarcon. Sa susunod na paiyakin mong anak ko, papatayin kita agad. I won't. I would even sign a contract for my life if I will break her heart. My life is yours to take. Ani naman ni Blake. Good. Well then, shall we? Our private plane is waiting. Yes, Count. Pero bago tayo umalis, gusto ko lang ibigay ito sa'yo.
Wika ni Blake na napayakap sa ni Stella while saying, "Thank you." Marshall froze dahil hindi niya akalain na sa lahat na nagawa niya, ganun kadali nitong naipagwalang bahala yon para kay Stella. Ilang sandali lang tinapik din itong likod ni Blake. "Dad, call me Dad, alarikon. At nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Ikaw ay isang mabuting tao at si Stella ay talagang gumawa ng isang mahusay na desisyon noong pinili niyang mahalin ka." Wika ni Marshall nang umiti na sarap ni Blake sa kauna-unahang pagkakataon. Thank you, Dad." Ani Blake and a tear fell from his eyes. "What's with the face, Blake?" Tanong naman ni Marshall kay Blake. "Dad, aaminin ko, natatakot ako. Paano kung hindi magbago ang desisyon niya?" "Look, Blake, kung ang dalawang tao ay talagang para sa isa't isa, kahit kaana pa karaming taong itulak sila palayo, maahanap pa rin nilang daan pabalik. And I trust my gods that the two of you are meant to be together." Ani Marshall na tinapik pang balikat ni Blake. Napangiti naman si Blake sa sinabi ni Marshall, kaya nagtataka ito nagtanong. "What are you smiling about, Blake?" Tanong naman ni Marshall. "Nothing. It's just that it is somehow the same thing as what my grandpa told me." Sagot ni Blake. "Magtiwala ka lang sa pagmamahalan ninyong dalawa, Blake. Alam kong mahal ka talaga niya. Ikaw ang bahala magbabago ng isip niya." Ilang oras pang lumipas at nakarating na nga sila sa France. Gabi na nang dumating sila at sinalubong sila ng mga tauhan ni Count Marshall. Nang makarating naman sa Chateau de la Marche, tulog na si Stella. Pinuntahan ni Blake ang sila dito dahil talagang sabik na siyang makita si Stella. Kitang-kita niya mga natuyong luha sa mukha ni Stella. "Baby, I'm here now. God, I missed you." Ani Blake na hindi napigil ang luhang pumatak sa kanyang mata nang makita si Stella. Lucas! Ani Stella ang nananaginip. Napangiti naman si Blake sa narinig. Tila gustong sumabog ng puso niya na siya pa rin ang hinahanap nito maging sa pagtulog. He kissed her on her forehead before going out para makapagpahinga na rin. Kinaumagahan na magising si Stella, bumaba rin siya agad para masabayan sa breakfast ang kanyang ama at abuela. She can hear her dad's laughter na bago para sa kanya dahil hindi naman ito ganun. Napangiti siya sa narinig. Slowly, her dad is becoming human. Sinundan niya ang tiling ito at nagbumula ito sa garden. May kausap ang daddy niya pero nakataligod to kay Stella. "Good morning, Dad. You look so happy today." Ani naman ni Stella. "Good morning, Princess. Indeed I am. Hindi ko alam na ganito pala kakulang asawa mo." Wika ni Marshall. "Husband? Hindi pa kami kasal, Dad." Sagot ni Stella sa pag-akalang si Alden ang kausap nito. Pero laking gulat niya nang humarap ito sa kanya at si Blake ang nakita ng mga mata niya. Lucas?" Saan ni Stella ang gulat na gulat pa rin. "Hi, baby." Wika ni Blake na kay ganda ng pagkakangiti. "What are you doing in here, Blake? What's going on here?" Tanong pa ni Stella na guguluhan pa rin. "I came here to take you home, baby." Wika ni Blake. "What? Are you out of your mind?" "Napag-usapan na natin to, Blake. Tapos na tayo. At anong ginawa mo kay Daddy?" Tanong ni Stella na hindi pa rin makapaniwala na kasama ng kanyang ama si Blake. Let's just say that I saw him on the way back here. At tatingin ko'y meron ako isang bagay na napakalagang dapat gawin. Iiwan ko na muna kayong dalawa. Oh, by the way, good luck, son." Ani Marshall na umalis na muna para makapag-usap ang dalawa. "What the hell is going on, Blake?" Tanong ni Stella. "It is Lucas, baby. And as I've said, I came here to take you home. Our real home." Wika pa ni Blake na nakangiti pa rin. "Stop it, Blake. Ikakasal na ako. Nakalimutan bang sabihin niyo ni Daddy?" "Oh yes, he did mention that. But there is no way in hell I would allow it, Samantha. Ako ang lalaki na matatawag na asawa mo. Wala nang iba. Hindi ko alam kung anong sinusubukan mong gawin, Blake. Ngunit kailangan mo nang itigil to. Ikakasal na ako. Ikakasal na ako kay Alden." Ani Stella. "Marrying a man you don't love? Nah, too traditional. Hindi ko hayaan yon. Dare me, baby." Ani naman ni Blake. "Blake, stop, will you? Hindi ka nakakatulong. I will be the next queen. You got that? Nakatadhana ako para kay Alden. I love him." Ani Stella na biglang nag-iwas ng tingin. "You are already a queen, baby. My queen. Mine alone. At pwede bang tumingin ka sa akin kapag sinabi mong mahal mo siya? Please?" Sa ganong paraan hindi masyadong halata na hindi mo talaga siya mahal. Ani Blake na unti-unting lumalapit kay Stella. "Huwag kang lumapit sa akin, Blake." "Why, baby? Scared that your heart will go away? Ako lang ang nasa puso mo, so you gotta stop torturing yourself. Ipaglaban mo ako, baby. Oras na para makuha natin ang sayang nararapat sa atin." Ani Blake sabay turo sa puso ni Samantha na makalapit ito. "I am not scared, and I will marry Alden." Ani Stella na hindi pa natapos ang sasabihin dahil sinakap pa ni Blake ang kanyang labi.
Tila nawalan ng kontrol ng isip ni Stella. Sa sandaling lumampi ang labi nito sa labi niya. Ang nasa isip lang niya ay kung gaano niya hinangad ang halik na ito. Kung gaano niya kagusto ito. Tinigon niya ang halik na sa sobrang pananabik. Ayaw niyang lumapit ito dahil alam niyang pinagkanulo siya ng sarili niya. Tinapos ni Blake ang halik sa kasi at tiningnan na may labis sa pananabik sa mga mata. Yan ay isang magandang paraan upang makuha ang katotohanan tungkol sa anong nararamdaman mo, baby. Sa sandaling dumampi ang mga labi mo sa akin, alam kong ako pa rin nag-iisa who will have your heart. Ani Blake na mati ang pagkakatiti kay Stella while cupping her face. Nawala nang sasabihin si Stella ang lakas ng tibok ng puso niya. She cannot deny the fact that from day one, it has always been Blake. Sorry Blake. Alam mo naman siguro ang totoong nararamdaman ko pero hindi magbabago ang katotohanan ng pakakasalan ko si Alden. Ani Stella ang tila nang hihina. No, Samantha. Never. Sisiguraduhin kong ako ang pakakasalan mo at wala ng iba. Gagawin kong lahat para ipaglaban mo ko. Wika ni Blake na biglang naging seryoso habang hawak ang magkabilang balikat ni Stella. You have to stop. Please Blake, stop this. Hindi na tayo pwede magsama. Hindi mo ba makuha yun? Ani Stella ang umiiyak na. No, Samantha. No. And that's final. Wala kang papakasalan kundi ako lang. Naiintindihan mo ba? Ako, Samantha. Ako lang. Ani Blake na tumaas ng boses sabay talikod kay Samantha. Naiwan naman mag-isa si Stella sa garden. Hindi siya makapaniwalang nandito talaga siya. Bakit kailangan mong pahirapan ng mga bagay, Blake? Bakit kailangan maging ganito mga bagay? Why? Damn it! Anang isip ni Stella na naiwang luhaan sa garden. Dumiretso naman si Blake sa opisina ni Marshall kung saan naroon din ang abuelo ni Stella. So, how did it go, Blake? She is as hard as steel. Sagot ni Blake. Can't blame her. She got it from my mom. Ani Marshall na natatawa pa. And you need to reiterate that, Marshall? Sagot ni Amanda ang tinignan ng masama ang anak. Sorry, mother. I can't help but notice. Sagot ni Marshall na nakatawa pa rin. Brute. But what a surprise to finally see Blake Alarcon. Wika ni Amanda nakikipagbiroan na rin sa anak. Yes, mother. This Blake and son, this is my brother. Stella's grandma, Amanda LeBlanc. It is nice to meet you, Your Highness. Ani Blake. The pleasure is mine, Mr. Alarcon. Please, call me Blake. Well then, Blake it is. You may call me Grandma. Sagot ni Amanda nakangiti. So, Blake, given the fact kung gaano katigas ang ulo ng anak ko, ano ang plano mong gawin? Tanong naman ni Marshall. Sa totoo lang, hindi ko alam, Dad. Pero isa lang sinisigurado ko. I have to get Alden out of the picture. Oh, Dad now, huh? I am so proud of you, son. You've loosened up. Suits you. Wika ni Amanda hindi mapigilan ang ngiti sa mga labi. Stop teasing, Mother. It would be great and a big help if you can tell us how to break a decision of the likes of you. Ganti naman ni Marshall sa kanyang ina. Bastard. Well, walang paraan. Kung totoong sinasabi mo na kasing tigas ko siya, wala kang pagkakataon. Ani Amanda. Seryoso ka ba, Grandma? Wika ni Blake. That grandma thing is like a music to my ears, you know? Ani naman ni Amanda ang ngiti pa. Seriously, Mother. Ano magagawa namin para makumbinsi ang katulad mo? Ani naman ni Marshall. Relax. You two loosen up. Nadiscover ko kamakailan ng isang kahinaan ko na nagparamdam sa akin na may malambot pa pala sa akin. And that is, wika ni Amanda. Stella. Ani na Marshall at Blake. You two are bright after all. Mother. Look, son. Ang iyong anak na babae gumagawa ng kanyang desisyon batay sa kung ano sa tingin niya ay tama. Ilang buwan na lang isisilang apo mo at sa panahong yon, ay kakasal na siya kay Alden. What are you trying to say, Grandma? Tanong naman ni Blake. What I'm saying is, you cannot use the same weakness to her for it will already be too late. Sorry, Blake, but right now, the only one who can change her mind is not us. Not me or Marshall, and not you as well. Sagot ni Amanda. Alden. It's Alden, right? Pakiramdam niya yung utang niya ito sa kanya. Kaya naman pakakasalan siya nito. Kung si Alden naman nasusuko sa kanya, wala siyang kasalanan dito. I have to make him give her up. Sagot ni Blake. Napakatalino mo, Blake. Pero ipapaalala ko sa iyo, mahal na mahal siya ni Alden. It won't be a walk in the park. Ani naman ni Marshall na pinapalahanan si Blake. Kinatanghalian na kasalubong ni Stella si Blake. She is planning to just ignore him, pero na makalampas si Stella na salita pa si Blake. I won't give up, Samantha. Ako ang pinakasalan mo noon at ako lang pakakasalan mo hanggang ngayon. Walang lalaking pwedeng pakasalan ka, maliban sa akin. Samantha, tandaan mo yan. Ani Blake which sent shivers down her spine bago tutuluyang lumakad palayo. I would love that, Blake, but I can't. I just can't.
Anis Stella sa kanyang isip kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ano ang mangyayari ngayong muling nagbabalik si Blake sa buhay ni Samantha? Magawa kaya niyang mapigilan ang kasal nito kay Alden? Ano ang gagawin ni Alden kapag nalaman niyang malapit lang si Blake kay Samantha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.